Ang storyang ito ay pinamagatang I Hate Love Stories, ang ikalawang bahagi. Simulan na natin ang kwento. Ang lalim ng iniisip pa. May dala akong drinks. Ingot na Seth. Panira ulit ng moment. So, simulan na natin, Drew? Ang alin? Yung tungkol sa'yo. Tell me your story. Pahingi nga niyan. Inabot niya yung wine. Okay, ito na. My mom and dad parted ways when I was 7. Hindi ko magets kung bakit. Nawala na raw yung spark. Ganun lang yung explanation nila. Since na only child ako, I was left by my parents to my lola. My dad's mom. Grabe. Super strict yun. Parati na lang galit. One time, nabasag ko yung plato. Sobrang nagalit siya. Hindi niya ako pinakain ng lunch at dinner. All day long, pinatayo niya ako sa harap ng human-sized mirror sa bahay. Naaawa ako sa sarili ko. Kitang-kita ko ang pagbuhos ng mga luha. Mom and dad never cared. Pinapadalhan lang ako ng money every month. Nung high school, may sarili na akong kondo. Naawa din siguro sila mama. Tsaka, mas malapit na rin sa school. Doon ko nakilala si Gab. First year ako noon. Siya naman, third year. Mabait si Gab at matalino. Naging mag-best friends kami. After ng contest na sinalihan namin pareho. Siyempre, siya yung nanalo. 5th place lang ako noon. Nadepress ako nung time na yun kasi hindi ako nakapasok sa top 3. Alam mo, iyak ako ng iyak noon sa likod ng room namin. Siguro, narinig ni Gab. Kaya yun, todo comfort siya. Para hindi daw ako malungkot, binigay niya sa akin yung medal. Sabi ko, wag. Kasi nakakahiya. Pero mapilit tong si Gab eh. Ang sweet, no? Siyempre, close na kami after nun. Best friends na. Nung nag-graduate siya, nalungkot talaga ako. Pero nagkikita pa rin kami paminsan-minsan. Nung nag-college na, inamin ko sa kanya yung tungkol sa akin. At first, kinabahan ako kasi baka layuan niya ako. Napanatag naman ako sa response niya. Tanggap niya ako kahit anuman ako. Ang bait talaga ni Gab. Pero hindi pa natapos doon. Parang nagkaroon ako ng thing sa kanya. Kasi naman, sino bang hindi? Gwapo, matalino, mabait. Nasa kanya na yung lahat eh. Inamin ko ng Christmas ata yun pero hindi na ako umasa na i-return niya yung favor. Makakahanap din daw ako. Pag Valentine's nga, grabe yung effort ko sa pag-arrange ng flowers, ng venue, music, lahat-lahat. Ang swerte ni Kate. I must admit na sobrang na-hurt ako noon. Yung feeling na ikaw yung naghahanda sa date ng crush mo. Ang sakit nun ah. Pero pinilit kong mag-move on. Second year college, dumating sa buhay ko si Mike. Classmate ko siya sa isang subject. Sobrang pogi. Silent type. Yung
one time pair kami sa project. Sobrang bait pala niya. Basta, na-fall ako sa kanya. Naging friends kami. Parati na kami nag-hangout. Nagulat na lang ako nung hinalikan niya ako. A week before ng sem break. Drew, I'm bisexual. And I love you. Yun yung sabi niya. At ako naman to, kilig na kilig. So, ayun, niligawan niya ako. Eventually, naging kami. Sobrang sweet niya. Hindi siya nahihiyang makipag-holding hands sa akin in public. Siya yung nagdadala ng bag ko. Minsan nga, nagkasakit ako tapos may bagyo pa pero talagang tinahak niya yung ulan at baha para lang maalagaan ako. Ang ending, pareho lang kami nagkasakit. Ayun. At nung December, sobrang nag-effort siya sa pag-setup ng candlelight, ng dinner, na may tumutugtog pa na violin. Tapos, may pa-petals pa ng rose na nakapalibot sa amin. Ang swerte ko talaga kay Mike. Siya na talaga yung masasabi kong Prince Charming ko. Hay, pero parang galit talaga yung destiny sa akin eh. After nun, parang gumuho yung mundo ko. Huwag na lang natin pag-usapan yung nangyari kasi ang sakit eh. So, nag-break kayo ni Mike? Parang. Wow. Basta, tapos na yung mga happy days. Teka, hindi naman ata valid yung parang maging bitter ka. Seth, kung alam mo lang. Ay nako, let's drink na lang para sa bitter mong heart. Para sa bitter kong heart. Cheers! Ikaw naman ang magkwento. Well, basta naman ako sa life ko. Happy naman. Mukha nga. 1 year pa lang ako sa work sa Manila. Medyo life of the party nga. Pero I know my limits naman. Kamusta naman ang girlfriend mo? Hindi ba nabanggit ni Gab na single ako? Wala akong girlfriend or ex-girlfriend. Ex-boyfriend meron. So, bisexual ka? Oh. So, nagkaroon ka ng ex? Yep. 2 years din yun. Pero hanggang ngayon, parang wala pang closure eh. So, wala pang official breakup? Wala. Sabi niya kasi, parang wala ng magic. Sagot ko naman, okay, sige. So wala nang tayo? Tapos sabi niya, hindi raw niya alam. Basta ang gulo. Hindi na kami nag-meet after nun. Siguro mga mag-1 year na rin. So parang single ka na parang hindi. Bakit? Ikaw din naman ah. Parang single na hindi. It's complicated, Seth. Ang gulo, no? Wika ni Seth. Oh, sinabi mo pa. I woke up the next day. Iba na yung shirt ko. Tapos, parang nasa ibang kwarto pa. Hala! Ano bang nangyari kagabi? Biglang pumasok si Seth. Seth, nasan tayo? Easy, Drew. You were seriously drunk last night.
So, I volunteered to take you home. Take me home? Parang nag-hysterical na ako nun. Teka, kung tinatanong mo kung may nangyari sa atin, um, Seth! Uy, nakikurious ka kung may nangyari sa atin, no? Loko ka pala eh! Siyempre wala. Good boy yata to. Buti naman. Pero, paano kung meron? Seth! Joke lang. By the way, sabay na tayong pabalik ng Manila. If you don't mind. Okay, sige. So Drew, ano na naman? Kasi, ang sarap mong humalik kagabi. Uy, biro lang Drew. Alam mo, buwisit ka talaga. Naman. Parang ewan talaga tong si Seth. Napapaisip tuloy ako kung may nangyari talaga o wala. Pero hindi naman ako lumalandi pag nakainom. Loko talaga tong si Seth, ang dami alam na kalokohan. Back to normal life sa Manila. Madalas na ang pagkikita namin ni Seth. Noong una, wala naman akong feelings. Pero lately, parang may spark. Ewan ko ba? Kasi after ng class, sinusundo niya ako. Tapos, lumalabas kami kung saan. Parang date lang. One time, tinanong niya ako ulit tungkol sa ex ko. Sabi ko naman, bakit di natin puntahan? Parang nagulat siya. Kaya yun, pinuntahan namin si Mike. Seryoso ka, Drew? Bakit nasa sementeryo tayo? Basta, hanapin natin si Mike. Mike Aldrin Perez, 1993 to 2014. Drew? Alam mo, Seth, nung mansari namin, hindi siya sumipot sa meeting place. Tawag ako ng tawag. Walang response. Siguro na traffic lang or baka may surprise. Antay ako ng intay. Tapos, umulan. Pero, nag-antay pa rin ako ng intay. I gave up. Nagpaka-senti mode na lang ako noon sa may oval sa school. Habang umulan. Tapos nakita ko si Mike sa dulo. Parang kumakaway. Ayun, tumakbo ako papunta sa kanya. Bumubuhos pa din ang ulan. At naiiyak na ako. Pero biglang naglaho si Mike sa paningin ko. Iyak ako ng iyak. Tapos may tumawag. Si Mike. Hello Mike? Nasaan ka na ba? Drew anak. Si Tita May mo to. Pumunta ka ngayon ng ospital. Tapos, tinext niya yung address. Hinanap ko na yung room niya. Pagpasok ko, nadatnan ko na lang na hinaghihinagpis ang nanay niya. Drew, wala na siya. Grabe yung iyak ko noon. Sobrang dami ng luha. Sabi ni Tita May, hindi na raw siya nagising nung umaga. Kaya, dinala kagad siya sa ospital.
Pero hindi na siya umabot. Binawian na siya ng buhay. Tapos, merong inabot sa akin si Tita May na sulat. Hawak-hawak daw yon ni Mike sa pagtulog. Drew, happy Mansari baby ko. Nag-prepare talaga ako ng script. Nag-blur yung vision ko kasi iyak pa rin ako ng iyak. Sana Drew, magtagal tayo. I love you so much. Till death, do us part Kasi, ikaw na talaga yung the one. I wanna grow old with you. I love you, Drew. Sobra-sobra. Hindi ko na tinuloy ang pagbabasa. Kasi sobrang naiiyak talaga ako. Bakit ba kasi siya kinuha ni Lord ng maaga? Drew, mayroong planong taas para sa atin. Malay mo, kung buhay pa siya, baka magkasakitan kayo o meron pang mangyari na hindi maganda. Mas mabuti ng ganito. At least nasa heaven na siya. Sabi ni Seth. Mike, simula ngayon, hindi na ako magiging bitter para sa'yo. Umiyak ako at niyakap ni Seth. At Mike, kung magiging kami man ni Drew, please, huwag mo akong mumultuhin Ano ba yan, Seth? Ang loko mo naman Mike, huwag kang mag-alala. Iingatan ko si Drew. Mamahalin ko siya katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Wow! Kinilig ako dun Seryoso pala tong si Seth? Sa loob-loob ko. Drew, yung mga sinabi ko, seryoso ako doon. Sana mabigyan mo ako ng chance. Bakit ako? Marami namang mas gwapo mabait dyan Drew, please, habang kinuha niya yung kamay ko. Ewan, siguro? Okay, sige. Talaga? Nagsusumigaw si Seth. Oy, teka lang, hindi pa kita sinasagot Huwag na lang kaya. Oy, wala nang bawian yan. Basta Drew, I'll make you believe in love again. Kasi I love you. Grabe ka, Seth. Paano yung ex mo? Di ba wala pa kayong closure? Trust me na lang, Drew. Magtiwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Okay. I trust you, Seth. With all my heart. Yung heart mong bitter o yung bago? Siyempre yung bago. Ano ka ba? Nag-promise na kaya ako kay Mike. Baka multuhin ako nun. Okay. May pinanggagalingan naman pala talaga kung bakit hindi naniniwala si Drew sa love, no? Imagine, nireject ang best friend kasi straight. Tapos, nagmahal ulit. Tapos, namatay ng boyfriend. Di ba ang sakit nun? Pero,
Talagang kung kahit anong tigas ng puso, pag dumating ang pag-ibig sa buhay mo, maghihilom ang lahat ng sugat paglipas ang panahon. Abangan nyo ang next part. Salamat. Kung meron kayong stories na gustong ibahagi or i-share, isend nyo lang sa email address ko. imrensantiago@gmail.com. Yung email address nasa description box. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.